Laking dagok ngayon sa ilang mga van drivers dito sa lungsod ng Dagupan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kung dati malaki ang kinikita nila, ngayon halos kalahati na rin ang nabawas. Napunta namin sa isang terminal sa lungsod si Kuya Romel na naghihintay ng mga pasahero upang mapuno ang kanyang van patungong Baguio City. Mula sa uling biyahe niya nung Huwebes, nitong linggo na lamang siya muling nakabiyahe dahil sa mataas na presyo ng diesel. Ibis pa yan, nababa ko hanggang ngayon wala pa eh. Yan pa lang oh. Di ibig sabihin, Huwebes, Biyernes, coding ko, Sabado ngayon. Ay, linggo na ngayon, no? Ayun, no? Walang kita talaga. Ayon sa kanya, mula sa dating 2,700 hanggang 2,800 pesos kada biyahe na kita, umaabot na lamang sa humigit kumulang 1,000 piso ang konsumo sa diesel. Bukod pa ito sa iba pang bayarin gaya ng booking, kaya malaki ang nababawas sa kanilang kita at halos namamatay na umano ang kanilang hanap buhay. Problema ngayon, ma'am, kasi kahit na gusto na, halimbawa maraming pasahero sa Baguio or dito, hindi kami makakabalik agad kasi yung krudo, kakainin niya yung round trip, 2,000, ganun. Magkano yung cruise namin? 2.8 or 2.7. Kakaltas mo yung krudo doon, plus booking pa. Kaya wala nang kikitain talaga, patay na ang biyahe namin. Dahil sa sitwasyon, umapila mga katulad ni Romel ng ayuda mula sa pamahalaan upang makatulong sa kanilang gastusin. Kinuhanan na kami ng ng license saka GCash number. Pero hanggang ngayon wala pa naman. Hindi sapat yun kahit na anong gawin natin Samantala, ayon sa ulat ni Police Lieutenant Colonel James Allen Dugao, ang hepe ng Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit, mahaba rin ang pagitan ng biyahe ng mga sasakyan na umaabot na sa 2 oras o higit pa kumpara sa dating tig 30 minuto hanggang 1 oras sa mga peak travel period. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga UV Express at bus mula sa lungsod ng Dagupan patungo sa iba't ibang destinasyon ngayong Semana Santa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN Network News.